Welcome to News 5 Everywhere. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Aksyon Breaking. Magandang gabi, ako po si Gerard de la Peña. Narito mga balita sa oras na ito. Pinag-aaralan daw ng COMELEC na gawing automated ang barangay election sa ilang lugar sa bansa. Isa sa mga tinitingnan ang paggamit ng PCOS machine sa buong Metro Manila o kaya sa mga pinakamaliit na lugar gaya ng Pateros at San Juan. Sayang naman daw kasi ang PCOS machines na nabayaran na rin ng ahensya. Bumuo na rin ang ahensya ng committee na tututok sa preparasyon ng barangay elections na nakatakda na sa October 28. Sinimulan na ng Taiwanese investigators at NBI na ipaghambing ang resulta ng kanilang naging investigasyon sa pagkakapatay sa mangingisda ng Taiwan. Kabilang sa mga ikinukumparan ang kanilang mga armas na ginamit sa insidente. Sa report ng Taiwan, 22 baril ang pinaputok ng Philippine Coast Guard pero itinama ito base sa nakalap ng NBI na 15 lang. Hinihintay naman ng NBI ang kopya ng forensic at ballistic report ng Taiwan na nakatranslate na sa Ingles at authenticated na rin. Kung hindi matatapos ang pag-uusap ngayon ay itutuloy ito bukas. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Sean Yao ng Action Weather Center. Sean? Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Aksyon Weather. Maraming salamat, Gerard. Patuloy na makararanas ng malawakang pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng ating bansa hanggang bukas. Dahil pa rin syempre dito sa low pressure area na patuloy nating binabantayan at huling namataan ng Pag-asa sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Makikita natin ngayon ang galaw nitong low pressure area na ito at inaasahan nga ng Pag-asa na 2 araw pa ito mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakikita natin yung north-northeast na direksyong tinatahak nitong low pressure area. Kaya naman sinabi na rin ng Pag-asa na magiging mataas ang mga alon dito sa eastern seaboard ng ating bansa sa mga susunod na araw. At bukod pa dyan, syempre, naka-embed kasi itong low pressure area na ito sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Alam natin nagdadala ng masamang panahon at makulimlim na papawirin. Dahil dyan, makararanas nga ng malawakang pag-ulan. Syempre, ang Kalakhang Mindanao at ganun din ang Eastern Visayas. Para naman dito sa natitirang bahagi ng Visayas, ganun na rin sa Bicol Region, light to moderate rain showers and thunderstorms, so mas mahinang pag-ulan. Yung mga pag-ulan dito sa Eastern Visayas, pati sa Mindanao, medyo malakas po yan at maaaring maging sanhi ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Luzon, medyo sinaswerte tayo kung pag-uusapan natin ang Northern Luzon, Central Luzon, Western Luzon, kabilang na tayo dito sa Metro Manila. Magiging mainit pa rin po sa umaga at mag-expect naman tayo na magkakaroon ng mga thunderstorms sa dakong hapon at gabi. Pero dito sa Bicol Region, medyo light to moderate rain showers and thunderstorms dahil apektado pa rin po kayo dyan nitong low pressure area. Bukas naman sisikat ang araw 5:26 ng umaga at lulubog ito ng 6:24 ng gabi. Para naman po sa karagdagang impormasyon sa lagay ng panahon, mag-log on lamang sa www.interaksyon.com/weather o tutok lang dito sa Aksyon TV 41 para sa karagdagang weather updates. Yan muna mula dito sa Aksyon Weather Center. Balik sa iyo, Gerard. Salamat, Sean. Narito ang headlines ngayong Huwebes. Buntis na Pinay sa Malaysia, hinihinalang napatay sa bugbog ng banyagang mister. Bangkay na walang ulo at mga binti itinapon sa South Luzon Expressway sa Laguna. Mga preso ng Manila City Jail nag-noise barrage. Sobra umanong paghigpit ng warden, inireklamo. Davao City nalubog sa baha matapos umapaw ang 2 ilog doon dahil sa malakas na ulan. At Smart Gilas Pilipinas makakalaban ng Taiwan, Saudi at Jordan sa eliminations ng FIBA Asia Championship. Makinig lang sa Radyo 5, 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 Everywhere. Ako po si Gerard de la Peña. Magandang gabi. Higit sa balita, aksyon! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.